maikling trial sessions kay Duterte dahil sa kanyang kalusugan. Inihayag ng International Criminal Court o ICC ang posibleng pagbabago sa detensyon at pagdinig para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng mga ulat hinggil sa kanyang kalusugan. Ayon sa ICC registry, maaaring isaalang-alang ang mas maikling trial sessions at adjusted hearing arrangements upang matugunan ang mga limitasyon sa kalusugan ng dating leader. Sa isang opisyal na komunikasyon ng Pre-Trial Chamber 1, sinabi ng registry na ang medical officer ng ICC Detention Center ay walang sapat na judicial expertise upang magbigay ng pinal na assessment sa kakahiyahan ni Duterte na humarap sa paglilitis. Gayunman, handa raw ang ICC na magtalaga ng mga independent medical experts mula sa kanilang roster upang magsagawa ng mas masusing pagsusuri. Ang kampo ni Duterte ay humiling ng indefinite adjournment ng proceedings at binanggit ang umano'y cognitive impairment in multiple domains. Ito ang Taipei MRT dito sa Taiwan, kung saan isang insidente ang nag-viral sa social media. Isang transgender na pasahero ang nasangkot sa isang tensyonadong pangyayari matapos maabala ng isang matandang babae sa paggamit ng priority seat sa loob ng tren. Ayon sa mga ulat, nagalit ang matanda dahil nais niya maupuan o makagamit ng priority seat at nakita niya ang transgender na pasahero ng naturang lugar. Dahil dito, hinampas niya ng bag ang pasahero na nauwi sa hindi inaasahang reaksyon. Ang pagsipa ng pasahero sa matanda na nagpatumba rito sa kabilang bahagi ng tren. Matapos ang insidente, tiniyak ng Taipei Metro authorities na kanilang sinusuri ang CCTV footage upang tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga sangkot at alamin ang legal na aksyon na maaring ipataw sa ilalim ng Taiwan Social Order Maintenance Act. Parehong maaaring pagmultahin ng hanggang 80,000 New Taiwan dollars o halos 30,000 pesos ang mga nasasangkot sa ganitong uri ng insidente. Ang pangyayaring ito ay muling magpapaalala sa publiko ng kahalagahang respeto sa priority seats at maayos na pakikisalamuha sa loob ng pampublikong transportasyon. Ako po si Erica Severino para sa Diskurso 24/7. De Lima nagngit-ngit sa pagbaliwala ni VP Sara sa budget hearing ng Kamara. Nagpahayag ng matinding pagkadismaya si mamamayang Liberal Party List Rep Leila De Lima matapos hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa plenary deliberation ng Kamara para sa panukalang 902 million peso budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Sa kanyang talumpati noong October 2, binatikos ni De Lima ang vice-presidente sa pagbaliwala nito sa proseso ng pambansang budget, lalo na't nagpakita ito kamakailan lang sa Senado upang makinig sa privilege speech ni Senador Francis Cheese Escudero. Ayon naman kay Palawan Rep. Jose Pepito Alvarez, tumanggi si Duterte na dumalo sa Kamara dahil hindi natugunan ang kanyang mga kondisyon.